Ang paniwala nila, si Duterte ubod ng linis. Mas malinis pa kay Virgin Mary. Rapid fire! Naglalabasan na ng baho. Tinatanong nga ni Digong nyo kay Bongbong Marcos, malinis ka ba? Kayo naman, Digong nyo, malinis ba kayo? Palagay ko, yung tumbong nyo, malinis yan. Kadidila. Daming dumidila dyan di ba? Kung palinisan po ng tumbong, si Digong nyo, pinakamalinis. Wala nang lilinis pa riyan. Daig pa niya ng nalabatiba. Wala na nga pala si Dr. Labatiba. Namatay na. Dati nagiging guest ko sa radyo yun Hindi nagbabayad yun Ang dala-dala nung mansanas Isang mansanas. Ito'y nung dekada 90 yan Ewan ko kung meron sa inyong mga nakikinig sa atin ngayon na nakapakinig nung araw kay Dr. Labatiba. Merong klinika yan, lalabatibahin ka ron. Tinanong ko sa kanya doon sa programa natin Sabi ko, Dok, hindi ba masakit yan? Kasi may papasok sa puwit mo, di ba? Sabi niya, hindi. Yung mga babae kasi yung mga misis, anya, na naging pasyente ko. Ang sabi raw sa kanya, masarap pa sa mister nila. Alang niyang buhay ito. Sino ang dapat sisihin sa pambabalahura ni Presidente Digong nyo sa mga senador? Partly to blame. Although walang karapatang gawin yun sa kanila, dati na natin itong sinasabi, di ba? Sino may kasalanan? Sino ang nagpalaki ng ulo niyan, di ba? Sino bumilog sa ulo niyan? Sino bumilog sa ulo ni Sarah? At naniwala siyang pampresidente siya. Buwisit! Tingnan ninyo ang palusot. Hindi paliwanag ito palusot. Kaya mapapansin nyo, wala na, nasa id na Kaya alam naman ninyo si Digong nyo, pag nasusukol, pag pinag-aralan ninyo, yun na yung kanyang kultura. Pagka nasukol na siya, ang gagawin niyan, pasasamain ka. Pabababain niya ang labanan. Pabababain niya, gagawin niyan cheap. Mababang uri ang labanan. Saan ka po pipintasan yung pagkatao mo? Para mapagtawanan ka, maging katawa-tawa ka sa paningin ng iba. Hindi ba? Sa paningin ng mga tanga. Pero ngayon mulat na ang marami. Alam na yan, halata na. Kaya nga sila hindi magkandatuto ngayon kung paano nila palulusutan. Isa lang naman ang nakikita nilang paraan dyan, kundi gumawa ng diversionary tactic. Hindi ba? Magpapalabas sila ng kung ano-anong mga balita para matakban yan at saka mapag-usapan yung personalan. Di ba? Kaya ang sabi ngayon, alam mo, si Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Pupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Kaya na iyang tatay magkagubot po ibalik na pod ang druga. Dire sa Davao, Cebu, Manila, pabalik ko,
Pantay yun. Hindi nyo napansin, ito, binilog ang ulo ni Duterte ng kanyang mga kampon. Yun ang ginawa nitong mga troll. Kaya pati yung iba na tanga, natangay nito. Natangay ito eh. Na ano sila eh, nahikayat sila sa ganung paniwala. Na kung iisipin mo, ang paniwala nila, si Duterte ubod ng linis. Mas malinis pa kay Virgin Mary. Mga kaibigan. Ang tingin nila kay Duterte, pag sinabi ni Duterte, pag binasbasan ni Duterte ang kanal, pwede nilang inumin yung tubig ng kanal, mga kaibigan. Yan, ganyan naging ganyan kabulag, ang mga panatikong ito. Kaya walang kwentang ano yan eh. Tao yan, hindi kailangang isinasama yan sa pagpapasya, sa paghubog ng tamang paniwala. Kasi ano yan eh, bilanggo ng katangahan yan eh. Bilanggo ng kamangmangan, nalunod sa sariling imagination. Ultimong sarili niya na paniwala niyang totoo yung paniwala niya. Yung pinaniniwalaan niya. Ito'y idolatry na to. Di ba? Idolatry yan eh. Timo, ang isip nung si Kibuloy, di ba, siya raw ang pumipirma papunta sa langit. Di ba sira na ulo niyan? At itong naniniwala sila. Ano tawag mo ron? Idolatry yun. Sumasamba ka na dyan. Hindi na Diyos ang sinasamba mo, yan na sinasamba mo. Hindi kayo dapat matulad dyan. Walang sino man sa atin. So, lato yan eh, yung mga kampanya nila laban sa droga, lumilitaw ngayon. Malinaw na eh. Tumining na eh. Mga kaibigan eh. Yan ay smoke screen lang. Yan eh, pantakip lang. Na ngayon ay unti-unti nang nahahawi ang takip na yan. At nakikita na natin ang mga katotohanan. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, General Galvez. Ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo.